What's up mga idol? Welcome back to YouTube channel. Ako pala si James TV PH. Ngayon, nandito na naman idol. Nakita ko na naman yung kasinungalingan ni Bongbong Marcos mga idol. Ano ba naman, talagang na-high-blood na ako. Kaya sa totoo lang mga idol, magkaisa na tayo. Pababain na natin yung kupal na yan. Ang kapal ng muka. Puro pang sinungaling ang ginagawa, puro pangluloko sa mga pulis, puro pangluloko sa mga katawan. Kaya ngayon mga idol, pakita ko sa inyo kung ano kasinungaling si Bongbong Marcos. Kaya niloloko tayo mga Pilipino na pinapaniwala tayo na walang baril yung mga pulis na pumasok doon kay Pastor Kibuloy. Yan mga idol, panoorin natin ang kalukuhan na ginawa nila mga idol. Sabi ng presidente, wala daw baril, pumasok doon sa compound. Ganyan talaga, basta bangag. Sabi niya pa, hindi daw sila gumamit ng tear gas. Yan yung medical certificate na mga kasama namin. Tamaan. Wala tayong magagawa, bangag eh. Bangag talaga. Wala tayong magagawa. Ganun talaga, bangag eh. Oh, ito boss. Ito, sabihin mo dyan. Anong ano dyan? 1 hour ago, in-interview si Bongbong Marcos. Yes. Anong tanong sa kanya? Ang sinabi niya po, ang mga pulis na pumasok sa loob ay hindi armado, walang dalang ni isang baril, at hindi rin daw po sila nagtapon ng tear gas. Oh, kitang-kita sa video, mga di baril ha. Andun po, heavy arm, full battle gear. So, bangag talaga. May mga picture po ito. Pakita ko na dito para hindi na tayo sinungaling. Para-parapang panluloko yan. Grabe, pati mga pulis niluloko nila. Wala bang baril Grabe. yan? Ayan o, mga di baril o. Ayan o. Ayan o. Oh, ayan o. Si Tori pa nga yan, nakabaril o. Nako. Mga pulis niluloko Ni na nila. isa daw baril, wala. Grabe itong panluloko na talaga. Kita na rin. Naunsan na sila eh. So kami ang may baril. Baliktad na. Harap-harap. Baka sabihin nila kayo mga di baril. Kami daw may baril. Ay, naku naman. Siguro yan. Pero pwede bang gyapon? Pwede kay. Baril-barilan ba? Alam nyo, ito mga kawawa mga pulis na niluloko nila harap-harapan ba? Di ba? Kasi yan ang nangyayari pag bangag talaga ang presidente. Tayo, ebidensya. Ebidensya. Yan na lang pasagot tayo. Puntahan niyo sa DCRH. Ito. Sa totoo lang. Puntahan niyo sa DCRH. I-save niyo na yan. Baka i-delete pa nila. Ayan. I-delete nila yan. DCRH. Grabe. Hindi, download nyo. Kaya bakit tanggalin nila ba? Pag kayo. So, sabi po ni... Ayan o. Ayan o. Anak yan. Pang-terorista yan eh. Kaya nga eh. So, maliwanag na may mga baril po yung mga kapulisan natin ang pumasok doon. Pero sinabi ni Bongbong Marcos, wala daw baril yung mga pumasok sa KOJC. Kayo na, kung maniwala kayo, bahala kayo. Pero ang totoo, mga di baril yung mga pumasok, mga kababayan. Ayan po. Uli na lang. Uli na lang mo. Harap-harapan. Niluloko nila ang sambayan ng Pilipino. Ano may order nga pwede na mo uli? Oh, nanang order gikan sa korte. Ano man? Papili ko man to. Boss, Given Armas? Opo. Pulis na nakaupo. Ang dami na loob ng GMC yan. Ang dami nakapatong sa table. Ayan, o diba mga ano yan. Pero ano sabi ni Bongbong Marcos? Wala daw armas. Kahit isa, wala. Si Bongbong Marcos. Sinungaling. Mga idol, ikaw, Bongbong Marcos, baba ka na dyan. Putang ina mo. Nagmura na talaga ako sa'yo, hindi ko na mapigilan. Inis na ako sa'yo. Grabe ang ginagawa mo. Tingnan mo, dito sa buong mundo, sa Pilipinas, talamak na ang syabo dahil ikaw, number 1 kang adik. Hindi mo maituwid ang mali. Dahil yung ginagawa mo, ikaw ang number 1 mali. Kaya ikaw, bumaba ka na dyan. Umalis ka na. Wala kang ibang pakay dito. Si Duterte, sa pamilya mo, pamilya Duterte, wala silang atraso sa pamilya mo. Mas nakakatulong pa sila sa pamilya mo.
Isipin mo yung papa mo. Hindi nalibing kung hindi dahil ni Duterte. Tapos ngayon, sinisiraan mo si Duterte. Sabi no, walang nangyari. Wala kang tinupad kahit isa. Lalong nagmahal ang mga bilihin. No? Ang sinasabi mo, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! nasa sa amin. Sino bang nagtuboy sa'yo para tumakbo ka ng presidente? Di ba si Tatay Digong pa rin? Tapos pagdating sa panahon, kinalaban mo siya. Wala ka talaga, kupal ka talaga, Bongbong Marcos. Napagkakupal mo. Lahat ng mga sinasabi mo walang nangyari. Walang natupad kahit isa. Puro pang pahirap ng mga sambayanan. Lahat kami, mga Pilipino, ikaw hindi ka Pilipino yata. Lahat kaming Pilipino naghirap na ikaw ang presidente. No? Grabe. Ang bilihin ngayon, napakaginto, sabi mo, paabutin mo ng 20. Yung palang ba sinasabi mong 20? 1/4 na ang 20. Kupal ka talaga. Bongbong Marcos, wala kang pakialam sa amin. Umalis ka dyan, wala kang karapatan umupo dyan sa Malacanang. Wala kang karapatan sa inupuan mo ngayon. Ito sa Maynila, puro na korupsyon. Mga pulis, mga MMDA, at mga subdivision, mayroon ng toll gate. Dahil ikaw, nagbabaya ka sa amin. Pinababayaan mo kami, Bongbong Marcos. Kang bangag ka. Pinababayaan mo kami. Isipin mo, kahit pa 5 piso, 5 piso lang, ha? Tandaan mo, kung marunong ka magbilang, bangag, bilangin mo. Ha? 5 piso, pagpasok mo ng subdivision. Pagbalik mo, 5 piso uli. Ilang bisis ka pumasok ng subdivision? Example, 2 bisis. O di 10 piso? Every day. Magkano ang linggo mo? 10 piso. 70 pesos. Ngayon, i-times mo sa isang buwan. Magkano ang inabot? I-times mo sa isang taon. Kung magkano ang bayad mo sa loob ng isang taon. Ha? Mayroon akong video dyan. Tingnan nyo sa video ko. Yung pagpamungurap sa subdivision. Na natural, daanan yan. Kasi right of way yan. Kahit sabihin mong private yan. Hindi pa masasabi niyo yung private yan. Kasi government yan, may kasada yan, may right of way yan. Kaya itong bobo na presidente, si Marcos, bobo, bangag, adik, bumaba ka na dyan, wala kang karapatan, bobo ka. Bakit na pag-isipan mo pa na tumakbo ka ng presidente? Wala ka namang alam, pambarangay ka lang eh. Mas matalino pa nga yung kapitan sa amin eh. Ang kapitan namin, ilang taon na siyang tumakbong kapitan. Wala siyang katalo-talo dahil napagkabait na tao. Wala siyang tao na sinagasaan. Ngarap mo, presidente, pero yung utak mo pambarangay lang. Bongbong Marcos. Bangag. Yan, totoo talaga. Bumaba ka na lang. Bumaba ka na. Ang kapal ng mukha mo. Ang dami na sa'yong nagbas. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa totoo lang. Bumaba ka na. Ayun yung lupa mo doon na inangkin mo doon sa sa Nasugbo, Batangas. Napakalaki. Pati krasada, sinirado mo. Kupal. Right of way yan. Government property. Sinirado mo yung kalsada. Yan mga idol. Totoo yan. Kasi galing kami doon. Tingnan nyo yung vlog ko. Galing ako ng Nasugbo, Batangas. Mayroon dong malaking gubat. Tinanong ko yung doon, yung vulcanizing kasi nagbabulgit yung kasamaan namin.
Ngayon, sabi ko, kaninong lupa to? Bakit nakatiwangwang lang to? Sabi na, kay ano to? Kay BBM. Oh, diba? Matik. Grabe. Ang bilis mo. Ang bilis mo mangurakot. Bongbong Marcos. Mo ng kuiba, nandoon na. Napagkalaki sa lupa ni Bongbong Marcos sa mga kinurap niya sa gobyerno.